Hello everyone, what's up? So, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay yung mga favorite verses natin sa Bible. So, today is Saturday at yan po ang gagawin namin as a family. So, magsi-cell group po kami bilang family. So, ang favorite po na verse ko sa Bible, yung John 14:6. John 14:6, sabi po ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So, malaki po yan naging epekto sa akin itong Bible verse na ito. Kasi, dito ko po naisip na si Jesus lang po talaga ang natatanging daan upang makapunta tayo sa kalangitan. So, kailangan po is magkaroon tayo ng relationship kay Lord. Hindi lang po nagsisimba or hindi lang po yan tayo gumagawa ng mabuti. Kailangan po is may relationship tayo kay Lord. At tanging si Jesus Christ lang ang makapag-akay sa atin papunta sa amin. So, yun po yung naging importansya sa buhay ko ng Bible verse na yan. So, ngayon, tatanungin ko po ang isa sa mga kapamilya ko kung ano yung mga important Bible verse nila. So, Mi, ito naman. Marami akong Bible verse, boy. Jeremiah 29:11, Joshua 24:15, tapos yung John 16:33, yung Proverbs. Pero yung pinangahawakan ko, yung una-una yung kay Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Tapos syempre, yung John 16:33, na pangako nga ni Jesus na ang mundong to, sinasabi pa, maraming troubles, marami pang problema ang kakaharapin ng bawat tao sa mundo. Pero, yun nga, magkaroon lang tayo ng tapang, magkaroon tayo ng courage na malampasan lahat yun. Kasi sabi nga niya, napagtagumpayan niya lang. So, yun yung pinangahawakan. Yun. So, thank you so much. Next naman ay tatanungin po natin isa sa mga bata. So, sino ang next? Volunteer. Sinong volunteer? Ikaw, sino ba yung pinakamas iniidolo niyo sa Bible? Yun. Si Yun. Jesus. Yun. Si Bakit? Eman. Si Jesus daw. Dahil siya nagpapagaling ng tao at saka nag-sacrifice siya para sa atin lahat at sa mga ginagawa nating masama. Uy. Ikaw, ate, sino ang pinaka-idol mo sa mga tao sa Bible bukod kay Character Jesus? sa Bible. Ikaw, Si EJ. David. David, oh. Kasi natalo niya si Goliath para kahit maliit lang siya, nakatalo niya. Tapos siya talaga, yun? Saan ba sa tingin mo kumukuha ng lakas si David? Kay, Para matalo si kay David? God. God. Yeah. Tapos, hari siya. Ikaw naman, ate. Oh, Sino si sa ate mga naman. tao sa Bible ang tingin mo yung ina-idolize mo bukod kay Jesus at bukod kay David? Anong character sa Bible? Sige, kung sino yung pinaka-tumatak sa isipan mo? Si Jonah. Si Si Jonah. Jonah. Okay. Tinakbuhan niya si Lord kasi inuutosan siya magpunta sa isang lugar. Parang, hindi ko siya maalala, pero basta parang sa violent yata yung mga tao doon. Tapos natakot siya pumunta doon kasi natakot siya mamatay. So, tinakbuhan niya yung utos ni Lord. Pero, kahit din, nung, siya, niligtas pa rin siya ni Lord. Nung nagpatapon siya dun sa bangka kasi sabi niya kung hinahanap siya ni Lord para sundin yung utos niya. Niligtas pa rin siya ni Lord tapos nilagay siya sa loob ng isang malaking isda tapos pinabalik siya dun sa land. Actually, si Jonah, masasabi natin na bilang isang tao, tayo yung mga taong yun. Na alam mo yun, tinatawag ka ni Lord to serve, tinatawag ka ni Lord para gamitin ka sa mga tao niya, sa mga mahal niya, na sila ituruan mo at makilala nila si Lord sa buhay nila. So pag tinatakbuhan natin si God, nagkakaroon ng consequences. Di ba?
So, bakit ka tatakbo ka? Bakit tatakbo palayo kay Lord? Dapat nga tumatakbo tayo lagi mapalapit sa Diyos. Kasi, lahat na nangyayari sa buhay natin, sasabihin natin lahat may consequences. Kapag mali ang ginawa mo, lahat may consequences. Ngayon, kapag sinunod mo si Lord, sumunod ka, naniwala ka sa Kanya, yung consequences na yun, hindi na nagiging consequences. Nagiging learning. Nagiging kaalaman na siya. Kasi, kumbaga, hindi ka nagagawa ng mga bagay na against kay Lord. So, wala nang magiging consequences sa mga ginagawa mo. So, yung mga dadanasin mo, hindi na yung consequences sa mga mali mo, kundi yun na isang aral. Diba, ginagawa na ng Panginoon yun para unang-una may matutunan tayo. So, yun yung ibig sabihin ng kay Jonah. Okay. Ayun. So, yun, naibigay natin yung nakapagbigay tayo ng mga kanya-kanya natin na favorite verses sa Bible at ano yung mga significant values sa ating buhay doon. So ngayon, final say. So ano yung masasabi mo ko sa mga nanonood, sa mga viewers natin? Ano yung masasabi mo na magiging aral din sa kanila? So ano yung makakapag-motivate sa kanila upang magbasa rin ng Bible na katulad nyo? Hindi pa ba sapat na motivation yung na-save tayo? Yun, totoo yun. So yung na-save tayo is a great motivation yun. Kaya lang, ang mga tao po kasi is do nakakaroon sila ng mga trials na alam naman nila sa sarili nila na learnings, tapos tinatawag sila, kumbaga kinakalabit sila ng ni Lord. So hindi po ibig sabihin na nakakaroon tayo ng mga masasamang pangyayari sa buhay natin. Hindi naman lahat ay dahil sa tayo ay kumbaga ginawa natin. Minsan kasi tinatapik lang tayo ni Lord para tayo ay lumapit sa Kanya. Ngayon, ang mga tao po kasi is kaugalian na ng mga tao na after maresolusyonan yung problema, andito na naman, hindi ka na naman mababasa ng Bible, makakalimutan mo na naman si Lord until such time na dumating na naman another problem, tapos nakakaulit lalapit. So, ano yung sa tingin mo ay magiging motivation at may advice mo sa mga tao para hindi ganun yung mangyari? Kung kailan lang may kailangan, dun lang lalapit. Actually, sa akin kasi, hindi madali na encourage ang isang tao na lumapit sa Diyos. Diba? Sabi nga, diba si Jesus, sa mismong lugar niya, tinanggihan siya. Kaya yung blessing nga dapat na magsisimula sa lugar nila, hindi doon nangyari. Diba? So, na mahirap talagang maghikayat ng tao, especially kapag kayong kilala ka, because they were looking talaga dun, sa past mo muna sila titingin eh. Hindi sa kung ano ka ngayon. Titingnan nila yung past mo. So, ang pag-i-encourage ng tao, una, as a disciple. Kasi kung disciple ka ni God, hindi ka lang basta Christian. Ikaw mismo sa sarili mo, change your lifestyle. Change yourself. Kasi dapat ikaw muna maging salt and light bago mo sa gawin sa iba. Pangalawa, kapag nakikita mo tong taong to, unang-unang makakapagpapago sa kanya, prayer. Kasi hindi mo pwedeng basta hatakin ng isang tao. Hindi mo kayang i-change ang puso at ang isip ng isang tao. Only God can do that. Kahit ang buhay ko, hindi ka kayang baguhin ng aklang. Diba? Ano tayo mahina tayo Sa yung flesh, mahina tayo sa lahat ng bagay. Kahit to ignore sin or sa temptation, hindi natin kayang i-ignore basta-basta yan. Only God can do that. Sa help ng Holy Spirit. Ganun ang mangyayari. So, dapat, to encourage everyone, una, change yourself. Diba? Change your lifestyle. Maging ehemplo ka muna. Pangalawa, read the Bible. Kasi yun ang unang-una kasing magbabago ng buhay mo. Diba? Ikaw mismo sa sarili mo magbasa ka, ikaw mismo sa sarili mo magbabago ka. And then makikita nila yung changes na yun. Ngayon, yung taong hinihikayat mo na gusto mo magbago, makikita niya sa iyo. At huwag kang magsasawa na magpaalala sa kanya kung ano yung testimony mo. Ikaw mismo sa sarili mo, ikukwento mo yung testimony mo, paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Hindi, ay alam mo ba, si ganito, ganyan, hindi. Kundi yung sa buhay mo. Kasi ikaw yung pinaka number one na living testimony kung paano gumalaw o anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. So, dapat ikaw mismo. So, doon sila magkakaroon ng unti-unting pananaw na kung paano nga, buhay nga ang Diyos nito. Diba? We cannot please everyone. We cannot encourage everyone na basta-basta sumama ka sa akin. Hindi mo magagawa yun. Na kapag yan pinasok mo sa church, automatic magbabasa ng Bible, automatic makikinig, automatic tatanggapin niya yung salita. No. Mostly nga, pag iba pinasok mo sa church or niyaya mo sa church, and then makakarinig ng salita na against
sa paniniwala nila, against sa ginagawa nila, may times na hindi na yan babalik. Diba? So yun ang sagot ko doon. Hindi mo agad prayer, and then unang-una change yourself. Ikaw ang unang sumunod. Ayun, salamat. So, yun nga, pinakamahirap din yayain tungkol sa mga ganyan is yung families and relatives. Kasi tama yung sinabi po ni Joy na titingnan ka nila, i-judge ka nila yung sa past mo at yung status mo sa buhay. Ngayon, kung nakakaangat ka, mayaman ka, mapera ka, most likely marami ang makikinig sa'yo. Kung politician ka, sikat ka, pag nagsalita ka ng tungkol sa Panginoon, most likely paniniwalaan ka. Pero kung isa kang masamang tao, tapos wala kang sinabi sa lipunan, mahirap yung buhay mo, pero ikaw ay nag-repent kay Lord at nag-a-advise ka para makinig. So, most likely, hindi ka paniniwalaan kasi na-judge ka na nila sa iyong sarili. Hindi dun sa paraan na kilalanin si Lord, kundi ikaw yung tinitingnan nila. So, ganun kalimitan. Pero anyways, thank you so much dun sa iyong pahayag. Si Eman, ikaw Eman, sa tingin mo, paano ka makakapanghikayat ng iyong mga kaibigan or classmate na magbasa ng Bible or kilalanin si Lord? Ano sa palagay mo yung pwede mong gawin para Kantaan sila ng Bible. O anong klaseng kwento yung ikukwento mo sa kanila? Mga iba-iba, Jeremiah, Matthew, mga ganun. So, ibig sabihin ni Eman, dadaanin niya sa kwento para at least mahikayat din yung mga friends niya at saka yung mga classmates. Alright, thank you Eman. How about you Sam? Ano ang pwede mong gawin para ma-motivate mo sila na magbasa rin ng Bible, kilalanin si Lord? So, anong dapat mong gawin? Ano ba ginagawa mo? Solution. Ikaw muna daw, AJ. Ano ang pwede mong gawin para ma-motivate mo sila? Parang classmate, oy. Ano pa? Ikaw ate. Dati po, may method po kami tinarayin ng kaibigan ko po. Tatlo po kasi kami, magkakaibigan po. Tapos, yung isa pong kaibigan po namin, ayaw niya po sumama kasi po pinamagalitan po siya ng magulang niya pag nailit siya umuwi. Tsaka isang oras po siya kasi naghihintay po minsan sa jeep. Nung last time po, niyaya po namin siya, sasaya po namin kain po kami sa fast food. Sinabi po namin samahan lang daw po kami. So, nung pagdating po namin doon, sinabi po namin sa kanya, mag-serve po siya. Wala po siyang choice kung hindi sumama. Parang networking lang yan. Ang miracle lang po ay makauwi po siya ng maaga po, tapos hindi po siya napagalitan ng parents niya. Wow. Yun. Yun ang way nila para, kumbaga tama rin naman. Kasi kumbaga, kailangan, hindi na lang ikaw mag-speak up kundi dalhin mo siya sa isang groups na yung talaga nagsishare ng Bible. Tapos, pag nakinig na siya, doon niya marirealize na tama naman. Okay. Thank you ate. Napakaganda rin yung sinabi mo. EJ, ikaw, paano mo masasabi sa iyong mga classmate at iyong mga kaibigan na sumama kayo sa akin at mahikayat mo sila para magbasa din ng Bible or maniwala kay Lord? Ano yung pwede mong gawin? May kaibigan ka, gusto mong isama sa simbahan or magbasa ng Bible, ano yung gagawin mo? Hindi, paano nga halimbawa may classmate ka. So, may mga classmates ka. Gusto mo silang yayain na magsimba or magbasa ng Bible. Ano yung magagawa mo? Mababasahin sa Bible kasi determine gawin. Para maniwala sila kay God. Ibig sabihin ni Kuya AJ ay hihikayatin niyang magbasa ng Bible at para doon malaman ng mga classmate niya ang namaniwala kay God. So, yun. Thank you so much, Kuya AJ. So, yun, narinig po natin ang
mga iba't ibang way, paraan para makapagpamotivate din ng tao. So, ito talagang mahirap po. Pagdating po sa Bible, yan po yung isa sa mga mahirap na gawin. Kahit sabihin natin napakadaling magbasa, pero ang totoo niyan, hindi po lahat na nagbabasa ng Bible ay naiintindihan po ano yung nasa Bible. Kasi, kailangan po talaga is mag-pray, gabayan ka ng Holy Spirit para mas maintindihan mo yung nilalaman ng Bible. So, madali po magbasa pero ang mahirap po is kung paano interpret, paano unawain, paano rin isa po. So, any last word? Yun, regarding sa magbabasa ng Bible, hindi ka kasi dapat lang basta bumubasa ng Bible. Diba? Dapat kasi, ang magbabasa ng Bible, may guide din yan. Sino mag-guide? Si Holy Spirit. So, bago ka magbasa, you need to pray. As the Holy Spirit, nasamahan ka sa magbabasa para maintindihan mo yung binabasa mo. Excuse me. May interpret ng Holy Spirit yung binabasa mo. And then, do the devotion. Bakit kailangan mo ng devotion? Diba? Every day na magbabasa ka ng chapter na yan. For example, binabasa mo or target mong basahin ng Bible for a whole year. Sa buong taon na yan, hindi lahat ng verse magkakaroon ng kurot sa puso mo o pagkakaunawa. So, sa everyday, nagbabago-bago yung verse na yan. So, every year, kung nabuksan mo yung Matthew 1, may isa kang chapter na, isa kang verse na nakuha. And the next, pagbukas mo ulit ng Matthew 1, iba na yung verse na makukuha mo. So, ganun yun. So, dapat talaga, ang pagkabasa ng Biblia, hindi lang basta nagbasa ka at binasa mo, natapos mo sarado mo. Kailangan mo ng devotion. Kasi ang devotion, dun ka makakapag-express ng letter mo o ng nalaloob mo para kay God. Ano yung love letter mo kay Lord yun? At doon din may express sa'yo ng Holy Spirit kung ano yung ibig sabihin nung nabasa mong verse. Hindi lang siya basta-basta nagbasa ka lang. Pangalawa, kapag bago ka magbasa rin, hiningi mo na yung guide ni Lord, dapat you need to have faith and you need to believe. Hindi pwedeng nagbasa, nagpray, binasa ko, okay na. Hindi ganun. So, dapat you have faith. Yun na yung binabasa mo, hindi na siya parang comics. Na dumaan lang sa tenga mo, dumaan sa bibig mo, dumaan sa mata mo. Nag-pray ka lang, okay na, nagsulat ako, tapos na, hindi. So, dapat, you need to have faith. Na lahat na nakasulat doon, totoo. Lahat na nakasulat doon, may pangako ang Diyos, totoo, ginagawa niya. So, dapat nandun yung believe, faith, at guidance. Nandun dapat. Sunod, hindi ka lang dapat din natatapos sa babasa, or hindi ka natatapos para sa pag-devotion. Dapat, kahit once a week or 2 times a week, nagpa-fasting ka. Bakit kailangan mo ng fasting? Kapag kasi nagka-fasting ka, walang naman na dyan mo, makakaroon ka ng panghihina. Pero yung pagbabasa mo ng Bible, pagkakaroon mo ng ugnayan, at least an hour or 2, nakaharap mo ang Holy Spirit, si Lord. Ang binubusog mo, yung spiritual na pagkatao mo. Kasi, yun ang kailangan ng pagkain. Yung tinapay na kinakain natin, yung kanin na kinakain natin, lakas ng physical na katawan. Pero lakas ng spiritual, manggagaling kay Lord. So, dapat yun ang binibigyan natin lagi ng pansin. Huwag lang tayong matapos sa pag-upo sa church every Sunday, pagbukas ng Bible, pag-attend sa cell group. Dapat tayo, personal relationship. At yun ang ibig sabihin ng isang Christian disciple. Kasi ang Christian ka lang, nagpe-pray ka lang, humihiling ka lang, tapos na. Being a disciple, ikaw ang sumusunod sa Diyos. Hindi si Lord ang susunod sa'yo. So yun, dapat magkaroon tayo ng bagong pananaw about sa pagiging Kristiyano. About sa pagiging isang, sabi, ay Christian ako kasi nagpe-pray ka. Christian ka kasi nagbabasa ka, dapat hindi ka. You need to have an intimate relationship with God. At hindi ka lang matatapos sa pagsimba-simba. Yun lang. So, ayun. So, at the same time, ang tao daw ay hindi nabubuhay ng tinapay lang. So, kailangan din ng prayer. So, yun naman lang. So, yun lang muna for today. So, kayo, ano masasabi nyo? Wala na. Wala na. So, yun, thank you so much sa panonood. So, yun nga. So, marami po tayong natutunan tungkol dun sa pagiging disciple at saka pagiging Christian. So, yun nga. Lahat naman pwede maging Christian. So, ang ano doon, kung paano ka susunod. So, magkaiba po kasi yung discipleship sa Christianity.
So again, pwede tayo maging Christian anytime. Mabasbasan ka lang, Christian ka na. Pero yung pagsunod, yung discipleship, yun yung medyo mahirap gawin, pero kailangan natin gawin. So yun lang po muna for today, and thank you so much for watching. Ito po again, si Erwin ng Pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. And with my family, salamat po sa Diyos. Bye-bye! Bye-bye!